Pebrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Riza Ontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si Alias Rene. Si Alias Rene ay hardinero raw. Oh, yun nga. O, tama ako. Siya yung nakakakita at yung nagsasabi na tumatanggap daw ng mga barel. It's either both side, no? Duterte ang tumatanggap o si Buloyski ang tumatanggap. Nakita daw niya. Sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at Nakaranas ng pananakit. sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa Pero wait lang ho mga kababayan, putulin ko lang yan. No? Sa Estados Unidos po, yung mga kasapakat po doon ni Kibuloy, nako, kumbaga mga bossing, unti-unti na pong gumagaan ang kaso. No, yung iba naman po mga mga tawag ito natuluyan na gumawa ng kamalian kagaya na lang nung pagpapakasal-pakasal. Oh. Yung iba po doon guilty, mga bossing. pasabog na payag noon ni Alias Rene ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ayun, di ba? Yan si Alias Rene. Sir Tony Ninobla, ngayon ka lang ulit nakita si Pope Bembang. Busy sa loob si Pope Bembang, no? Tsaka ayun, yung best friend niya, busy din yun sa loob. Tignan nyo, mag-aanim na buwan na nating hindi nakikita, tahimik. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si Alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senry Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sa Wait lang, sigurado kaya talaga tayo na siya talaga yun? 'Di ba? Kasi doon, syempre iniingatan din po yung testigo ni Riza Ontiveros, mga kababayan, kaya nakatakip ang muka, no? Baka naman mamaya ibang tao itong nagsasalita at sinasabi lang na siya si Alias Rene. at nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senry sa upang papagsakin si Wait lang, nasan yung iba? Bakit ikaw lang? 'Di ba? Baka naman iba ang nangyari. Baka naman sila ang may bayad sa iyo. Pastor at ang buong kingdom. Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Riza Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ang sinabi niya ukol sa mag-amang Duterte. Nandun Ito mga kababayan, medyo mahirap paniwalaan dahil yung Riza Ontiveros po, nakita naman po natin yan kung paano po humawak ng mga kaso, paano po mga mag-hearing, ano po, malinis po, mga bossing. Tingnan nyo na lang po yung kay Alice Go. Hindi po ba? Siguro, yung kampo ni Kibuloy, nawawala na ng pag-asa. Nako, mukhang dito na yata ako matatapos. Sububo kaya tayo. No, since nakatakip naman yung mukha ng tao doon sa mga hearing, sumubo kaya tayo na maglagay tayo ng isang tao. Ano? Tapos sabihin na siya yung tao na yon na witness laban sa akin. Pwedeng ganun. Sabi ni Ginger Cat, sinungaling iyan, bading yang si Roque. Ay, ano ba? Sandali, mali yung basa ko. So, sinungaling iyan, bading na yan. Ibang tao yan. Sorry. Yan nga yung iniisip ko din. Pwede din, di ba? No, dahil nawawalan sila ng pag-asa na mananalo pa at makakalabas pa si Buloyski,
eh, kumuha kaya tayo ng isang tao, si Chaitzer, natawa tuloy, Kumuha kaya tayo ng isang tao na pagsasabihin natin na siya yun. Total naman, nakatakip ang muka. Baka hindi naman. Baka ito ang nabayaran, di ba? Din yung ligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. 1 milyong piso, ipagpapalit mo yung paniniwala mo kay Buloyski, parang imposible. 1 milyon, tapos alam mo na ganun yung ginagawa at yung isisiwalat mo. Parang ang liit naman nun, boss. No? Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene, tinawag ni Ontiveros na kasinungalingan. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at mga ebidensya. Saka magaling ho itong humawak ng mga hearing ho. Si Senadora Risa Ontiveros, talagang sabihin na nating maiipit na sagutin nila yung mga katotohanan. Di ba? Kagaya na lang po ng kay Alice Guo. Lahat daw ay may paper trail at Yan, pwede din po yan. Imelda, Barnachea, banabayaran yan para siraan ang kredibilidad ni Senator Risa Ontiveros. Baka natatakot ho sila, mga bossing, no? Kasi kung merong Sara Duterte, Presidente, at Vice Presidente Amy Marcos doon sa kanilang side, baka po merong Lisa Marcos, Presidente, at Risa Ontiveros, Vice President. Baka ganun ang mangyari. Kaya inuumpisa na nilang sirain. Or vice versa. Wala naman pong problema. Di ba? Kasi ang pink at ang pula po ay unti-unting nagkakamabutihan. Si Risa Ontiveros sa Presidente. Tapos si First Lady Lisa Marcos sa ilalim. Baka kaya unti-unti na nilang sinisira. Di ba? Kasi mga kababayan, yung Sara Duterte nila versus Risa Ontiveros sa pagka-presidente, tapos ang First Lady, si Attorney Lisa Marcos. Attorney Lisa Marcos, totoong attorney po, mga kababayan. Hindi po yung parang sasabihin attorney, pero kung ano-ano pong parang out of the earth na po o out of the, kumbaga, planet na po yung sinasabi. Diba? Lumalakas na kasi si Risa, pakiramdam. Pag nagsama po ang pink at pula, no? At tayo po bumoto, Risa at si First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, bilang Vice President, ay naku po. Yung 20 million ng mga DDS, yari ho yun, ubos yun, talo yun, mga kababayan. 20 million na lang yung mga yan. No, yan na lang po yung nakuha na boto nila Bato de la Rosa tunayan pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa raw silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw sila para Bakit sa tamang panahon? Gusto nyo nga, di ba? Gusto nyo i-ano na agad. Mapawalang bisa na agad. Ibig sabihin, yung paglabas ni Kibuloy, kayo ang magpapatagal kung meron na kayong mga screenshot, etc. Di po ba? Kung meron na po silang mga screenshot, etc., bakit patatagalin pa? Ngayon na, para agad-agadan, lumabas na si Buloyski. Ano ba naman? maniwala na pinilit o binayaran ito para madiskaril ang mga criminal proceedings laban sa pastor. Isa din po sa iniisip natin, baka panggugulo lang nito, para bumaling ang taong bayan dito, base na nga po dyan sa mga komento ninyo, no? Para magulo yung impeachment, bumaling. Hindi po namin nakakalimutan yung impeachment, no? Na meron po kayong 16 na lawyer at ang gusto po ng 16 na lawyer na yon na pinagsama-sama ang utak ay dismiss. Sinasabi pong handa po, pero hindi naman pala. Di ba? Hindi naman pala handa. Tuloy.
at pagbantaan ng kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Kibuloy. Naghahanda na raw sila ng legal na hakbang laban sa aniyay harassment at intimidation. Hindi raw nila palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Tingnan nyo. Subukan pa namin kunin ang panig ni Kibuloy at ng mga Duterte. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Tuloy natin. Meron pa yan. Tiveros, kaugnay sa pagbawi ng salaysay ng isang testigo, ibinahagi ni Attorney Ferdy Topacio ang kanyang personal na karanasan sa senadora. Si Riza Ontiveros. Ito, si Topacio. Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Kasi ako personal. Ulitin ko po. Meron po bang maniniwala kay Topacio ngayon? Pero po, tingnan mo po yung mga kliyente niya. Karamihan po ng kliyente ni Attorney Topacio, mga bossing, nung inihearing pa lang, karamihan po ang nagiging solusyon nila magtago.